Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Masang Pilipino. Title, Correct Me If I'm Wrong. Muling naging paksa ng diskusyon sa social media ang talumpati hinggil sa umano'y pagdagsa ng tulong sa Batangas na iniuugnay sa kasalukuyang pamunuan. Sa naturang pahayag, ikinokonekta ni Representative Luistro ang pag-abot ng mga programang AX, AKAP at tupad sa papel ng liderato ni dating House Speaker Martin Romualdez kasabay ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinapakita ng ganitong pahayag ang pananaw na malaki ang impluensya ng pambansang pamunuan sa distribusyon ng mga benepisyo sa lokal na antas. Sa bahagi ng kanyang talumpati, inilarawan pa niyan ang sitwasyon bilang tila bumaha at bumagyo ng biyaya sa kanyang distrito na lalo pang nagpaigting sa usapan online. Ito yung keynote na statement ng kongresista. Sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya. Anyway, sabi naman niya, correct me if I'm wrong. Hindi naman siya sigurado. Tingnan natin ang nag-react ha. 39,000 ang nag-react. 46,000 pala ang nag-react. 39,000 ang tumatawa. 5,700 ang galit. 1,000 lang ang nag-like. So wala pang 1% ang naniniwala sa kanya na bumaha ang biyaya sa kanyang distrito panahon ni PBBM at ni Romualdez. Comments. Rosana Mende, wow, you are correct, madam. Mali-malita ang biyaya. Super galing talaga kayo. Priscilla Renegado, correct, madam. Biyaya galing sa taxes namin. Ang saya-saya. Kage Abutazil, kayo lang binaha, not us. Cleopar Dimer, your favorite words, correct me if I'm wrong. Next, Biso, nothing to correct you, madam. Definitely, 1,000% correct. Biyaya equals to buaya. Pototo Otog, wow, bumaha talaga ng biyaya galing sa kaban ng bayan sa pamimili ng boto. Lilibet Dimaul, there is always a time for reckoning, ma'am. Paabuta lang. Pweh! Alnor Jan, the blessing of the crocodiles has really flooded. Speaking of crocodile, maalala ko, si BP Sara, invited siya sa Rambakan Festival sa Lamot, Ifugao. I think 3 or 2 days ago. Nag-speech siya doon. Sabi niya, magaling talagang mag-joke si BP Sara. Sabi niya, dito sa Cordillera, kung makakita kayo ng buhaya, sabi niya, nako, tawanan ng mga tao. Nag-post siya dahil tawang mga tao. Kung makakita kayo ng buhaya, tawang mga tao din. Hinintay niyang huminto ang tawa. Sabihin niyo lang, dahil kami sa Davao, marami ang marunong maglitson buhaya. Ay, panahon talaga ng mga buhaya ngayon. Ano ba yan? Edwin Amundong, biyaya ang tanong, saan nanggaling ang pinamudmod yung biyaya? Di ba galing din sa tao? Yeah. Hindi naman pera ni PBBM yun. Hindi naman pera ni Martin. Pera namin yun. Yes! To me, correct siya. Ang daming nabiyayaan, kailang mga kongresista, mga nasa gobyerno, mangilan-ilan lang sa mga tao kasi kung sino lang yung malapit sa kalan, sila lang ang nabibiyayaan. Yung oral arguments
sa Supreme Court tungkol sa budget ng Pilipinas for 3 years. Anong sabi ni Professor Winnie Monsud? Sabi niya, grabe ang nangyari sa administrasyong ito dahil yung pork barrel, iniba-iba nila ang pangalan. Ngayon, parang hindi na mapigilan yung paggastos ng pera ng kaban ng bayan, kailang ang naapektuhan ang development goals. Kasi yung budget sana every year, gagamitin yan para maabot yung pag-asinso natin. Kailang hindi. Nagamit kung saan-saan. Yun nga, ayuda. Ay, hindi man yun nakatulong ang ayuda. Dahil ang ayuda, ang binibigyan, kung sino-sino lang, tapos ginagastos kaagad, nagiging tamad ang taong nabibigyan ng ayuda. Instead na yung budget for 3 straight years, ibuhos sa infrastruktura, kagaya ng mga flagship programs, railway, metro subway, at iba pang malalaking proyekto, wala ibinigay bilang ayuda. Kaya, sabi ng ekonomista, Professor Monsod, ang nagsuffer ang taong bayan itong nangyari sa Marcos Jr. administration. Yes, maraming nabiyayaan, lalo na yung nakatanggap ng mali-maleta. Oh. Aminado si Senator Lacson. Yes, for sure, may delivery ng maleta. Kailang ayaw naman niyang imbestigahan. Yes, for sure, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, mayroong delivery ng mali-maleta panahon ng Marcos Jr. administration, kailang meron din nung panahon ng Duterte. O so what? Duterte man o sa ngayon, pera ng taong bayan yon, bakit hindi ninyo imbestigahan maigi? Kaya I don't know how will I describe it, nakakalungkot, nakakagalit itong nangyari ngayon. Instead na bayan babangon muli, ang nangyari sa ngayon is bumabaon ang ating bayan. Nasabayan pa ngayon ng krisis sa langis, halos hirap ng gumalaw, pagtaas ng presyo ng langis, tumataas ang lahat at magtatagal pa daw ito. Kaya humanda po tayo maghigpit ng sinturon. Sana malampasan natin ang krisis na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Yang among natagaan og gero mag-atop na ni siya karon sa iyang gipatindog nga balay. Nakita sa ipandok do ka asang parang ako din ang gaid ug makasabot. So mo na ni ang iyang gipatindog nga balay. Ug karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. At sa Ginoo sa nakatag sa ako og sin. Kung walang yatag, wa pa ko walay. Oo, so nalipay ka nga nakabalay nakakaron. So
nagalipay ko nga nakarain ako. Kay tungod lagi sa kwan, atag sa kalisod. Kutog ro gyud sa kaon. Oo, so salamat kayo ya. Kayo.